551 MPL. 551. 551 MPL pa rin. Ay, ibang klase talaga. Ito 551 pero in a few minutes malalaman na natin sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban na to. I-comment sa official YouTube stream ng MPL Philippines with the hashtag Echo or hashtag APPR with your game and server ID. Mamimili kami ng 4 na commenters, 2 mula sa Filipino stream at 2 mula sa English at mananalo ng 1,000 diamonds. Ayun na. So kanina press 1 lang. Oh, ito hashtag Echo o hashtag APBR. APBR. Take note sa ating official YouTube stream. Yun Yan. nga. So ulitin namin, hashtag Echo, hashtag APBR. Tapos ilagay mo yung ano mo, yung server ID mo kasi pwede kang manalo. Ayan o. Baka mamaya ilagay mo lang dun yung game mo pero walang server ID. Oo, maglagay Maligaw ka ng server mamaya yung ID. diamonds mo. So kung ikaw Chantel, kunyari, yung boboto mong team, tapos ilalagay mo Chantel, tapos yung server ID. Yan. Diba? Yung in-game name mo, ilagay mo na din para kompleto. Para sure. O, so ako sasali ako dyan. Ako na magko-comment na ako Oo, sa oo. kahit anong YouTube. Tsaka yung mga nanonood din sa iba nating mga platform, mag-comment na rin kayo. Shoutout nga pala sa mga streamers natin bukod sa mga clippers. Oo. Yeah, ating streamers, local and international na Yes. sumusubaybay sa ating laban ngayon. Magandang hapon and good evening. Ayan na. Nasa draft na tayo ngayon, Nasa Kuya draft Manjin. nakikita ko na yung mga nagko-comment. Oh. Si Michael. Tsaka si Juan. Si Juan ay nag-comment. Si Juan, Anong sabi ni Juan dito? Nag-hashtag Echo. Ang ID number niya, 119273331. Grabe ka, Michael, ha? Grabe, pati ito si IGN Chris IM Diff. Galing, Grabe galing. naman, nababasa po namin ang mga comments niyo. So keep it coming. Dahil nasa draft na po tayo ng game number Eto 1. na. Ay, Blue side ang Echo. Grabe naman. Blitz drop talaga. 3 agad. Ang dami natin pinag-usapan, pero ang dami kagad pinili dito. At ayun, nangunguna ang Roger. Tol, alam mo talaga, Tol. Yung Tol Roger. Tol kasi Roger. tol eh. Roger kasi talaga, Tol. Isa sa mga malalakas talaga yan, Tol. Roger Arlot, nanakawin ni TikTok. Remember, si Coach TikTok, dati niyang kakombo, si Trevor. Oo nga pala, parang yung mga ideas. Yung mga ideas. Para sila magti-tiktok-taw ngayon. Oo nga eh, XOXO. Pero kanina, pagpasok nila, ang sweet ka na pagpasok nila dun sa entrance eh. At Oo. noon, ang tawag pa sa kanila noon, Tagaturo Brothers. Tagaturo Brothers. Pero hindi na sila Tagaturo. Isa na lang siya ngayon. Isa na lang siyang Tagaturo ngayon. Taga-point. Oo, si TikTok ngayon, ang kalaban niya ngayon, si Trevor, ang dati niyang kasama na Wichitaki na. Ayun na, kinounter na. Sabi Eto na nila, agad. masakit yung damage nung Roger. Why not magparamis tayo? Parang Wichitaki. Ito second time na pick ang Paramis. Hindi nga siya Interesting. gaanong nagagamit din sa MPL Philippines. Ngayon, AP Bren, nakita natin na ginamit nila to from Romania and also sa mga lahat naging games all around the world na naging staple din ng Paramis with the Fredrin sa kamay din ni Kyle TZ. O parang sabihin na natin, meron talaga mga teams na kahit magbago paulit-ulit or magkaroon nga ng patch update, as long as part talaga siya ng synergy ng team of how you really play or execute a play, yun yung parang sabihin na natin identity din ng APBN. Kita natin dito actually na sakto din yung Paramis sa isa sa mga favorite heroes ni Kyle TZ, which is yung kanyang Fredrin. Oo, sakto kasi dadagdag yung 100% unat mo. win rate. Siyempre, wala pa silang talo talaga. Oo nga pala, Sure na- undefeated na. Undefeated talaga, pero yun nga, napakaganda kasi totont mo lang, kahit ikaw lang mag-isa, tont ko, retry ko. Isa lang. Naging Oo. signature na rin talaga ni Kyle TZ ito eh. Oo. And with that, ang response din ng Echo ay Barats for Oo. this one. So coming with the bans, ayaw nila tanggalin, ayaw nila din makita ang Thamas pati din yung Glue. Oo. Pati na din yung Minotaur dahil nga, ang press ng Valentina ngayon pwede lumabas anytime. Napakaganda nito, respetuhan na to para sa mga XP laners. Isa sa mga matchups na kaabang-abang din ay Sanford versus Flap TZ o kay CC ang pipiliin ni Flap TZ. Ngayon, hindi pa natin alam kasi kung itong Arlot ay mapupunta ba sa XP o mapupunta ba kay JP as the roamer. Kasi alam naman natin, Ginagamit nirespeto din. yung Yuzong eh. Oo, ginagamit din. Nirespeto ni Trevor yung Yuzong. Go-to yan eh. Go-to pick kasi ni Sanford yan, yung Yuzong. So, siguro, di pa mag-topa kits dito or maglapo-lapo or Benedetta, open din. Oo nga, no. Parang kung hindi mo na kasi mababan yung mga heroes, parang pilitin mo na lang sila na yun na lang yung gamitin or At- doong specific lane siya Oo. mapupunta. Parang yun yung idea na gustong gawin ng APBR. Kaya actually, sinasabayan din siya ng Echo. Since nakakuha na sila, tanggalin natin. Ayan na nga yung sinasabi Sabay ni Manjin. nag-pick. Lapo na paano. Love Tama yung sinabi ni Manjin. Yung Valentina din na pinag-uusapan natin kanina. Oo, yung Valentina ay pinili na din ni Sanji. Let him cook. Isa sa mga malulupit na mid laners ngayon. Now, if you are Coach Trevor, alam mo na kung saan manggagaling yung sweep
na meron para sa side ng Echo. Ngayon, kailangan na lang nila ng hero para kay Supamako. Do you go for the Brody? Do you go for the Nathan? Kasi ninakaw din yung ano niya ninakaw yung Roger niya. Nakita natin to sa kanya last time Yung Roger Tol, nawala na Oo, rin. nawala. So ano nga ba yung magiging sagot? Dahil nga meron nga din silang Valentina dito kasi maging maingat. The Brody is the answer. Brody nga. Nag-make sense din kasi kung Brody and the Faramis, mind you, the Brody lang ang bukod tanging pwede makapag-break ng Netherrealm at magiging delikado din sa mga setups nila. Kaya good sa Brody para dito kay Super Marco. Ito yung pang-championship hero ng AP Bren. Kasi nga naman hindi mo kailangan bantayan. Early game pa lang to mid game, may damage ka na. Goods ka na at kayang sumabay sa Roger kung sabayan lang. Scaling nga, pero superstar ang match of the week na nga. Shoutout sa mga viewers natin na nakatutok para sa mga papalapit na bakbakan. Bilang salamat, abangan nyo ang ilalabas naming mga code na pwedeng i-redeem sa inyong MLBB app para sa mga hero skins at tournament chests. At huwag niyong kalimutan i-comment ang hashtag Echo plus yung IG and then ID numbers ninyo or hashtag APBren plus yung hashtag APBR yung, Sige, with ulit. your IGNs and your server IDs. Pati-share nyo na yung mga stream natin, lalong-lalo na dyan sa YouTube. Oo, i-share nyo kung mayroon kayong mga taga-ibang bansa, mga friends. This is how we do MLBB in the Philippines. Oo nga, ganun talaga yung mga labanan dito. So manood kayo dahil ito na nga unang laban ng ating world champions na bubula sa lupang sinilangan ng Pilipinas. Paunahan sa purple, Paunahan sa purple, Sino kaya mauna sa purple? Oh. Pabilis na mag-farm. Nauna ata si Kyle. Ay, sabay. Sabay. Yun yung mga caliber, pre. Yun yung mga caliber. Oo. Okay. So ito pala yung concept sa APBR, na AP Bren. Parang dalawa yung panghila, yung Ruby at saka yung Shadow Stampede. Oo, double hila yan. Kasi withstand nila yung damage output ng Roger. For sure, expected ng AP Bren to na pwedeng counterin sila with the Roger. Remember, nakita natin kagabi, nagmasha pa. Itong AP Bren. Pero si Tinko magkakatalo dito. Si Ogwen kasi on a different level talaga ngayon, no? Matindi yung mga binibigay ni Ogwen. Masasabi ko si Ogwen ngayon ang isa sa mga key player ng AP Bren. So, kailangan maging ready din ng Echo doon sa mga gagawin ni Ogwen na mga pag-abang, gagawin niyang mga pang-box out kasi nakakailang win conditions lagi si AP Bren because of Ogwen. Yep, speaking of Ogwen, gamit nga ngayon niya ang Ruby. So in terms of team fights naman ang pag-uusapan, kailangan maging maingat dahil nga lahat ng pwedeng gawin either in Echo's team fights, either they could invade, they could jump, they could copy. So mga ganong moments na maliliit, kung pwede na ma-utilize, pwede magamit ng isang Ruby. But now it's on level 2. O level 4 na rin si Carl TZ, same as Kyle TZ. Alam mo, nabanggit natin yung dito, about sa mga junglers, yung dalawang roamers natin. Actually, parang same nga lang din ang concept ng mga heroes. Dahil dun sa, parang nakadiretso lang yung sibat Oo. Diba? Tapos yung sa Ruby, medyo lumiko lang saglit, pero yung displacement ba ng mga heroes nila. So may kita natin ngayon, usually talagang dito nangyayari yung mga unang kakitaan dahil dito din magsuspawn yung turtle objective. Alam na nila yan 3v3 ang pwede mangyari dito sa bandang top lane. Tandaan mo, may dito, halos parehas yung concept ng Ditonas Welcome tsaka yung taunt nung nung Fredry. Nauna yung taunt, okay? Okay, nakita natin na ginamit na dito ni JP yung kanyang flicker. So ginagawa ng Echo dito, okay, i-zone natin ang mga players ng AP Bren. Tapos sabi ng AP Bren, bakit kayo magpapazone? Makikita ulit dito sa may turtle objective habang magkiklear muna na minion wave. Parang gusto mo na mag-level 4. Yung ibang mga players, dahil up to players dito na side ng APBR, level 4 na. Level 4 na si JP, eto na. Makikita natin ngayon na sisimula mo na, kalmado muna ulit yung ating dalawang komponent. Para nag-aano lang yan eye before the storm. O, di ba? Na-reset. Ganda ring buy time yun kasi hindi pa nga lahat kompleto mag-level 4. Kung gusto mo bakbakan, kailangan kompleto sa Ricardo. Sa level 5 minutes Card TZ, kalahati ang Turtle. Oh! Nakita na natin Bravest Fighter, mas nga dito si Few. Habang si Card TZ ay diretso makakuha doon ng pagong. Habang ginamit na rin ang Netherrealm. Tapos tawag na naman dito, ang napakatagal ng mga buhay. Meron din pala sagot. Napakahaba agad doon team fight natin, pero meron dash. And JP with the first blood, pero alam mabibigyan din yata. Hindi makakatakas pa. Nope. Caldiz with a secure kill. Palitan lang dalawang kupunan, pero Echo para makakuha ng pagong. So parang Turtle lang talaga yung difference maker pero tutuloy pa rin nata ni Kyle TZ to Low on HP Sanji and Carl TZ pero wow,
The placement of that missile expert, 4-3 ka agad na napabalik doon. What a team fight. Na-force ka agad ng NetherRealm and Echo utilizing that team fight at early objective din Oh. for Carl TZ. Malamang mapaparami talaga yung team fight sa laban na to. Nakita natin yung initiation ni Sanford at malamang round 1 pa lang yon sa nakita natin. Marami pa tayong pwedeng makitang mga ganong klase. Pero kanina hindi ko lang din pala na-consider. Valentina nga pala to. And Oo nga that pala. is a Paramis. Right after that Paramis ay pwedeng nakawin ng Valentina yung ultimate ng Paramis at tatagal pa yung laban. I really thought that AB Bren ay yung pinaka magsistay sa laban na yun kasi napuno lahat. Na-utilize nila yung Shadow Realm sa pinakadulo. But then again, may counter go si Sanji. So this is a different Sanji na na galawan ngayon kasi usually killer type ngayon may onting suporta para kay Sanji. Kasi din tayo nabalik ulit yung Faramis tsaka Valentina ng mga gameplay. Anong season ba ito Mga na? season 10. Grabe na paulit-ulit yung mga team fights, mahaba yung disengage and re-engage. Kasi kanina nakita na lang natin, sa unang turtle pa lang, ang dami naging delay, ang dami naging buy time din. So dito natin makikita na how will they utilize those small, close moments na pwede lang gamitin against AP Bren. And speaking of small moments, maganda dito yung isa sa mga small detail na napansin ni Manjin doon sa nagiging playstyle ni Sanji. Kasi parang pinapantay niya kung paano maglaro si Few. Kasi diba Master Few. si Few ganun siya maglaro. Parang may time na more on kills, may time na, or parang dinedepende niya sa sitwasyon. Kailangan ko ba Oo. dito na killer type, na mage or support type. So ganun ang nangyayari dito para sa mga players natin. Siguro ang pagkakaiba lang dito, may punish kasi yung Echo kapag mag-isa ka dahil sa dito nas welcome eh. Sa side kasi ng AP Bren, kailangan laging nandun si Few. So, para hindi mapitas. So, na kay Carlito ngayon, mag-aala, ano ba si Carlito? Usually kasi, di ba si JP yung magpipick off Oo. sa side ng Echo. Ang Siya pwedeng- mauna. Ang mauuna ngayon dito si Carlito. Kasi nga, ano na yan eh, Barats na yan, alam ni OS6 yan eh. Yep, speaking of which, Kyle TZ hindi na nga nag-contest dito. Barats, napabilis nga nakuha ang second objective. Na-force out nga siya doon ulit gamit ng missile expert. Oo. At mas na-trap din sila kung mag-answer din ng wave clears. Oh, para napanood na natin din to kanina game number 1 eh. Kung ayaw ng team fight, mag-split push. Ganang ginawa ngayon ng APBR. Kaya kung mapapansin nyo, kahit nakuha dito ng Echo, dalawang turtle eh, halos maliit lang ang kalamangan. Which actually, APBR pa ang merong lamang doon. Well, speaking of lamang, nakuha ngayon Torres sa taas. Oo, magandang ng news. Echo. Magandang news para kay the longest one, Flap TZ. Dahil nga kahit papano makaka-rotate siya dito because of that tower push. Pero sasabayan siya ni Sanford. Wapakat si Sanford. Sabi niya, oy, teka, bumababa yung CC ha. Sabayan ko. Mahirap din kasi kung pabayaan mo yung CC, no? Kasi kung kukulitin nga niya yung backline niyo at magre-regen lang siya ng paulit-ulit, yun yung kailangan mo ingatan. Kailangan mo ingatan yung pokes, yung threat ng AP Bren na pwede lang gamitin against you. Alam mo yung mga gantong pokes na sinasabi nga, ito yung medyo nakakakabe. Pagka nagamit na yung mga skills na pwedeng pundutin. Oo, yun nga eh. Anytime pwedeng magkabigayan eh. Pero kasi yun, para sa akin, mas lamang pa rin yung may pure Paramis. Kasi kahit papano hindi ka basta-basta pwedeng mag 5-on-5 team fight sa side ng Echo. Dapat ready kayo, tapos may utilize yun ng tama yung mga spells nyo. Magkakatalo pa to, of course, sa mga defensive items na saktong-sakto. Nakita na nga natin na nagkakalabasan na ng mga HP and armor items. Alam na to ng side ng AP Bren. Kailangan ma-withstand nila yung damage output nung Tol. Kasi Tol, ano yan eh, Roger kasi yan, Tol Tol. eh. Pero ganun din naman, armor type para sa Echo. Kaya napaagang Malefic Roar. Look at this, maagang Malefic Roar para kay Supamako. Yeah, additional damage penetration tapos maraming blade of efficacy. So dito pa lang, kahit nga hindi ka siya nakakuha dito ng kills, is the scaling capability na i-utilize din ni Super Marco. At saka napapadali kasi sa side ng AP Bren yung trabaho nila na hindi nila kailangan isipin ni Super Marco. Ang nasa mindset lang ni Super Marco dito, sige, may damage naman ako kapag sumugod sila, may potential ako mag-outplay dahil nga may Malefic Roar Heptasis na ako. Plus, hindi ako kailangan bantayan masyado. Oh, tapos minsan ginagamit yung turn apart memory para hindi ka na ma-secure na kill. Pero tingnan natin ngayon nakapwesto ang ating mga players, ginamit ng final slash by the way. And it's gonna be JP on the flicker out. Pero very cutie pa rin na makakakuha din ng pagonga. Ginamit na rin ng Tidonus. Welcome habang si Sanford ay nandun sa may gitna ng mga players. Netherrealm ginamit na, pero dalawang Netherrealm na nakikita natin ngayon sa ating mapa. Habang si Sanford ay mamatay na. Very cutie dito, nag-wolf form na. Tapos may kita natin, meron mga free hits para sa kanila. Pero disengage yata, hindi mapapalalim pa nga dito. Si Card TZ. Dahil patay doon sa kamay na kanyang kapatid na si Flap TZ. Habang si Very cutie kumakalmot ng paunti-unti. Makakatakas ba ang mga bubuyog? Makakaalis sila. Isa
Isa lang ang naging casualty, Kyle TZ over Sanford and Carl TZ. Mas namang talaga yung may pure paramis doon sa 5-on-5 na sabayang pag-pick kasi. And plus, nung nagsimula na kumagat si Carl Lito, we need to check it kung tumama ba yung Bravest Fighter dito ni Sanford. Kasi kung actually kahit tumama yun, mama-ult nung paramis eh. Oh, dediretso lang if ever, no? Pero kasi ang nangyari dito, naghintay din ng matindi si Benny Cutie para maubos na ng skills. Kaso nga bitin mo yung damage output niya. Let's Balikan. look at the incident. Balikan natin to. Bumalik nga. tayo sa nakaraan. Pagkabalik natin dito, ng 10 seconds, medyo patapos na to. Medyo patapos na to na nakita natin nangyari na masyadong makunat na si Kyle TZ dito. Na-utilize nila yung mga armors up against Benny Cutie and si Sanji. Short range Valentina kasi. Hindi siya yung medyo bitin pa yung item nung Valentina. And syempre, alam naman natin short yan. Pero kahit papano, yung burst sana na gusto nila with this Valentina, hindi pa nila nakukuha. Ano pa lang, Libro pa lang talisman eh. tsaka Libro pa lang lightning charge. So kailangan muna ng extra damage dito for this Valentina dahil if they could rely on that extra damage alone dahil nga may pagkakunat din ang side ng AP Bren, that's the thing na pwede nila i-capitalize. On 9 minutes of the game, dahan-dahan na pupunta yung kalamangan sa Echo. Grabe din si Benny Cutie. Yun lang ang hindi. Oo, parang may sariling roleplay ng lobo dun sa may bandang baba. Mala John Lloyd. Oo, mala dyan. Ingat! Nung moment na yun. Kasi kailangan niya na umalis eh. Di ba si John Lloyd yun, yung lobo? Hindi ko... Ay, hindi, si Angel pala yun. Oo, napunta sa... Basta! Basta yun na yun. Oo, ang nakikita natin at sure tayo ay meron ng Lord na pwede kuhanin ng ating dalawang kupunan. Ito na naman yung laban ng dalawang TZ. Anyways, ang difference maker dito, yung split push capability, yun nga ng isang Roger. Unlike kasi ng Brody, and na-master kasi ng Echo yun eh. Yung Bagyo playstyle. Yung split push. Oo, the storm is coming. So kailangan maging ready yung AP Brand kasi gusto nila sama-sama puwersa eh. Gusto nila yung ganun eh. Yung dalawang teams ito may kanya-kanyang strength and weakness. If for Echo, naging strength din and signature din nila back in the M4 World Championships and throughout their games as well. Both identities of 2 World Championships ay pwede magkaroon ng test on how they want to take this objective. But so far, nag-back away muna dito yung Echo. Let AP Brent take the first hits ng Lord but nobody's still committing yet. Grabe galing kasi yung pressure dun sa mga sides. Di ba isa sa mga initiator, correct me if I'm wrong, Manjin, parang isa sa mga initiators kasi na Echo dito, yung Lapoy, parang kailangan niya munang... Yung talon eh, no? Ayan na. Minahila! Ang layo ng napuntahan pero Uy, nagamit na yung Netherrealm dito ni Sanji. Wala na siyang IMU. Oh my Habang God. nandito si Pew, makukuha na nga ni Sanford. And Ogwen ay mapipili na mag-flicker out. Yoyo. Ginamit ang ultimate dito pero yun nga lang, nagamit na ng vengeance para kay Flap TZ at aalis na lang muna. 3 patay. Actually, since marami siya, buhay na ulit si Pew. Passive, pero alam din nila wala nang Netherrealm. Medyo napalayo doon si Sanji. Kaya napalaban nilang AP Brand, but then again, slash! Final slash sa may middle lane. Nagamit na rin yung Netherrealm. Pipilitin yata nila. Pinoforce lang pala ng Echo. Sabi na hindi natin gugustuhin na meron Netherrealm pero hindi na natin gusto na nila si Flap TZ. Kaya nakuha na nila. Hindi na binatakas pa. Ito na yata ang perfect timing para simulan itong Lord. Pero nakapwesto lang din naman. AP Brand gusto nila meron sagot. Kamuti ka na with the turn apart memory. Pababalik na pa nga yata dahil si Ogwen. Hindi na makukuha nila. Napagandang final slash sa mama pala Detonas. Welcome para kay Carl TZ. Kyle TZ ang magiging target nila at hindi na makakatakas pa. Make it a wipeout yata pero Super makakatakas Marco pa naman. si Super Marco. Naamoy ni Benny Cutie. Pero sabi ni Benny Cutie, Torre na lang. Echo. Objective na lang muna! Objective na lang, sabi nila Lord na to. Ang difference maker kasi dito, ang daming option ng Echo kung sino mauuna. Pinag-usapan natin kanina yung issue doon, Chantel, kasi kapag sumubot si Flap TZ without the vengeance, pwede siyang i-brave smarter, pwede siyang agatin, pwede siyang hurt tapos may final sweep pa. Unlike sa side ng AP Brent, isa lang kasi, si Ogwen lang. Balikan natin yung replay. Napakagandang laban na ginawa dito. Ang dami naging sustain, ang dami naging counterplay. Ayun, nakapag-dash pala tapos after that, final slash. Oo, Boom. yun o, final slash. At tapos ayun, may follow-up kasi ng kagat. Kaya nga hunt as one ng Echo kasi lahat sila kaya mag-hunt. Lahat sila mala orca, the killer whale. So parang ang ano nila doon, sige, go nyo yan, ako dito. May stand din naman ako eh, may CC din naman ako eh. Tapos nasitin mo na lang lahat, Benny. Well, the mechanics and the mastery of each players of Echo right now. Kung titignan mo din, pati yung mismong orca nila, may muscle, tapos lumaki na yung pangal ngayon sa kanilang jacket. Yun yung growth na naging ngayon ng Echo. Oo, growth, parang nabuff din sila dahil sa mga pangyayari yun. Dahil nakuha na rin nila yung mga jungle or pwedeng kuhanin dito ng mga players ng AP Bren. Pero dahil ito ay level 1 Lord lamang, mabalis lang din na madedepensahan ng mga bubuyog. At dahil dyan, aalis muna ang Echo pero lumiliit ngayon yung mapa. Oo, yung Or mapa. kalamangan din. Or actually, lumalaki ang kalamangan ng Echo. At tsaka kasi may ano din eh, na-miscalculate din ni Flap. May nahila. Uy, sino nahila? May Sanford! nahila si Sanford.
Makukuha dito yung Super Marco. Oy, nakita nyo ginamit dito ni Kyle TC. Retribution, meron din conceal. Masastan nga lang dito. Aalis mo na parang delikado yata na ituloy pa. Ang hirap talaga ng trabaho ng XP laner. Napakagandang story to, no? For the Oo. XP laners or even for this match, Echo versus AP Bren, hunt or be hunted. Oo, kanina kasi yung nangyari din kay Flap TZ yun eh, yung wala siyang vengeance. Kaya din nakakuha siya. Ngayon si Sanford naman yung na-punish. Oh, eto yung Matanong ko lang kayo, is this Uy. boring? pili ko. Paano magiging boring? Pili ko yung mga nanonood ngayon. Sinasabi na, wow, ang gagaling! Maganda din yung nagiging teamfight natin. Talagang napakagaling. Dahil mukhang makakatakas pa yata. Cartesi dito napakakunat. Nung dinosaur, meron pang immortality yan. At nagamit na nga dito yung Netherrealm. Pero si JP mamamatay na habang si Cartesi ay patay na rin sa kanyang idol na si Few. Sa may middle lane, meron pang Yo-Yo Blitz na gagamitin. Si Flap TZ at minion wave na magpo-flow. Makukuha ang Torres sa may middle lane. At mga players ng Echo kailangang umatras ngayon. Eagles talaga sa 5-on-5 Royal Rumble yung side ng Echo sa AP Bren. Kapag tabi-tabi yung AP Bren dun eh. Nakita Delix. natin. Kaya lumamang yung Echo kanina dahil sa isa-isa. Pero kapag isang biglaan na limahan, dun Sanford. lumalakas yung AP Bren. Ay! Kamuti ka na si Sanford na doon. Pero makiklear pa rin yung minion wave. Echo ay makakadepensa pa rin. Pero grabe pagpabaliktad na ginagawa ng bawat isa. 14 minutes, 145 lang ang goal lead. What Dito is pa lang. Fury? 10 na nga eh. Jeez. Napakaingat nila. Napakaingat mismo ang katiting na buhay ni Sanford. Ginamit na rin ng Bravest Fighter to be safe at that moment. Walang pwedeng mawala sa Echo ngayon. Habang papunta ang ekonomiya from AP Bren to Echo, napakalupit ng laban na to. And it could be still anybody's ball game from this point. 50-50 pa rin eh. Kung yung nag-predict ngayon sa YouTube, yung nag-hashtag Echo, hashtag APBR, 50-50 din eh. Lahat ng nanonood ngayon, kung makikita mo na, itabla pa nila. And again, this type of matchup, alam nila yung mga win conditions ng isa't isa eh. Nung napaiwala yung mga AP Bren, dun sumugod yung Echo. Kaya natin eh. Kaya natin sila i-pick off ng mabilis. Pero ngayon, yung AP Bren naman, nung nakita nila, sige, mag-armor tayo, kulang yung damage nila. Pag nagdikit-dikit tayo. Iba talaga yung nagiging caliber ng ating world champions. Kaya matanong nga kayo ulit, boring ba talaga yung laban na to? Echo versus AP Bren with this kind of lead. Sustain ba ang laban? Meron na nga ding immortality si Kyle TZ. Madami naging takedowns, madami naging pick-up. So kailangan din nila maingat. Divine Glaive as well. May onting damage kay Pew. Kay Few na rin. Nararamdaman na natin. Yung mga gantong moments, akala nyo walang nangyayari pero napaka-intense na to para sa ating mga pro player dahil napaka-crucial ng kanilang mga positioning habang mare-reset muna yung Lord. Oh. Yo, Blitz para kay Flap TV. Si JP dito ay magpo-front saglit and it's gonna be a reset. Yata. Pero hindi. Mukhang bibigyan yata dito si Cartesi. Mga kalahati ang buhay doon. Habang, nagamit yung Detona's welcome. By the way, wala mahuli doon. Oh my Habang si God. Sanji gagamitin na. Winter Ang Winter Truncheon nakita ni Flap TV. Kaya naman hahabulin yata dito. Meron pang I'm offended play para kay Ogwen. At patay na rin si Carl TZ. Sama mo pa na Netherrealm para kay View. Pero malalaban yata si Benny Cutie. Nakuha at nalabanan. Nahanap. Sanford's gonna be down habang si JP merong final slash. Pero hindi sapat dahil wala na siyang mga kasama. Benny Cutie ang bagyo na lang ang natitira para sa Echo. It all started sa unang takedown ni Super Marco. Binantayan si Sanchez. Ito na nga yung base. Ito na nga yung base para sa AP Bren ni mga TP. Si Manicutin na lang ang nag-iisa. At hindi na nga makakadepensa dito yata ang Echo dahil bibigyan na rin si Benny Cutie at unti-unti na ngang mawawala ang buhay. At si AP Bren gets game number 1. It just took one crucial team fight para sa side ng AP Bren. They learned their mistakes doon sa kaninang peak of gaming na ginawa ng Echo. At pinanish nila yung mispositioning ng Echo. That was Carl TZ popping the Detona's welcome. At kinancel niya plus si Sanji nung nakita nila sa mapa. Pinanish din nila yon. Saktong-sakto bago pa mangyari yung team fight na yun, bumili ng si Albert pa. Si Benny Cutie para kahit pa paano mapanish niya yung mga maharap pero hindi pala. Dahil si Sanji yung instant na nasa harap niya, kunin natin si Sanji. Hindi ngayon nakita sa camera pero nung nawala si Sanji, doon na nalaman ng AP Bren. It's go time. Yeah, Super Marco with the game sense. Pagbantay na din mismo sa bush na yon. That exact moment, naramdaman na niya eh. Nasa na mismo si Sanji. Wala pang kasing ultimate na kukuha si Sanji. Wala pang shadow na nag-exist either one of teams sa AP Bren. At napakagandang way to close the deal kasi walang makakalapit eh. Although it was a crucial positioning din sa Echo kung paano sila mapapaikutan. Kaso kailangan din makakuha ng ultimate dun mismo yung si Valentina or si Sanji.
CC. Tsaka ang ganda doon, nakita natin na bait nila si Carl TC na gamitin yung kanyang Detona's welcome. Oh. So doon pa lang parang goods Grabe. na sa kanila eh. Hindi boring yung laban na to kasi from all throughout the game, tabla ang laban na to. It's a sisu game between these two teams na nakikita natin. World class talaga. Kung hihimayin mong mabuti yung laban na to, halos similar talaga ang plano. Pero parang alam nila yung counter sa isa't isa. Kaya nga pinili agad yung Paramis after makuha yung Roger. Nakita agad yon ng AP Bren. And siguro masasabi ko, sa 5 matches na meron tayo, siguro 3-2 ay napunta sa AP Bren. At MVP mo pa, walang iba, kundi ang CC na si Flap. Napunta sa kanya ngayon ang ating MVP for this game. Pero kitang-kita pa rin sa ating mga mukha ng ating first AP Bren. Job is not done. I-breakdown mo na ito, Manjin Faldas. Si Mr. Flap TZ ay nakita nga natin nung naunahan niyang mag-push si Sanford. This is a world-class activation ng CC. May isang beses na napitas daw si Flap TZ at akala natin, oh my glove, mukhang echo na ang makakakuha nito. Pero then again, natuto na siya eh. Sabi niya, teka, hindi ako papasok na wala akong Hindi vengeance. na kagaya ng dati. Oo, di na kagaya ng dati. I learned from this. Vengeance ako, tapos yung pampabilis nung CC. Yung movement speed. Oo, bad beats yun. Hindi mo talaga makikin yung CC nyo kahit anong gawin mo Tsaka eh. maganda dito for Flap TC. Not sure kung makikita natin sa highlights, pero may moment kasi na maganda yung pagkabitaw niya ng curtain call. Di ba yung curtain Lagi. call para mapipigilan mo na gumalaw or para restricted lang yung specific area Ng dalawa. ng dalawang players. So yun yung isa din sa mga kinapitalize. Even for Kyle TC, yung paggamit niya dito, makikita naman natin sa highlights. Talagang parang inana niya. Sabihin na nating kinompute niya. Pinredict niya kung kailan ang perfect time na gamitin ang kanyang upraiser strap. Masasabi ko talaga, halos parehas eh. Similar talaga yung laban dito. Sobrang solid din yung laban ng mga gold laners natin on the positioning and the discipline. Then again, AP Bren, pinilit na rin ng Echo eh. Yung laban na sabayang pagbigkas. Ayan oh, lagi pang perfect yung mga ultimate ni Few. Like, picture perfect, pixel perfect, timing always para doon sa Netherrealm. Minsan nga parang hinahayaan nilang mauna si Sanji bago sila. Again, CC ay talagang, kaya nga siya CC, naka-crowd control niya yung ultimate niya. Ayos ba yun? Tama. Tama, Oo, tama, ganun tama. yung Kung sino nangyayari. man gumawa ng CC, tamang-tama sa mismo So, ginagawa So niya. with the curtain call ay nawawala din yung galawan ni Sanford, nawawala din yung galawan ni JP. At mas medyo masasabi natin mas mahirap yung attempt ng AP Bren kasi nga na ang dami ng Echo kasi ang dami nga nilang choices for initiation plus yung mga choices pa na yun like yung Lapo, yung Detona's welcome, may chance kasing ma-dodge eh. Oh, yung kanina. Oo, may chance ma-dodge ng AP Bren. So pag na-dodge mo yun, ang call mo na, nag-ult na, nag-Detona's Pwede na, welcome pwede pumasok. Pwede na, nag-Brave Sparter na, pwede na pumasok, ilaban na natin. At doon, nagwagi ang AP Bren. 5 matches ang siguro nakita natin, nagwagi ng 3 beses ang AP Bren. Sobrang lapit, napakahirap i-call ng laban na to kasi sobrang lapit talaga yung ng score for sure. Palitan lang eh. Parang Yung siya, siso. parang naging siso, yes. Yung Kanina- parang yun yung perfect term for it. Hindi yung mismo nating labang kanina, kahit yung moments na pwede ka pa sanang huminga, hindi na sila humihinga eh. Hindi na. Diretso na lang nila, pero okay, may nawala isa, sige, diretso naman sa kabila. Ako nga kanina pa ako hingal eh sa laban na to. Kung manunood ka pa lang kanina ka pa hingal sa laban na to, lahat sila ay ginawa nila ng tama ang kanilang mga objective para sa game na to. Pero doon mo makikita na yung AP Bren, mas maganda yung naging laning specifically ni Flap TZ up against Sanford. Doon yung naging difference maker kasi right after mabasag yun, kaya nga sila din ang lamang dito sa damage sa turret. Dumiretso na, nagbago na lahat ng rotation. Ganun talaga yun eh, pag nabasag mo may lamang ka talaga eh. Tsaka kasi ang mangyayari din doon, di ba? Parang same concept siya na naging laban kanina, RSG versus TNC. Since yung XP laner mo is more on may strength sa pag-split push, yung Lapu-Lapu, di ba parang as much as possible gusto mo siya kasama sa team fight. Yeah. So parang merong imbalance pagdating doon sa magiging laning, kung sinong dedepensa, sino mag-clear na minion wave doon sa long lane, or kung sino man mag-initiate. Pero for Owen, very consistent ang kanyang naging rotation para doon sa game na yon. Yun nga eh. And nakita natin yung heat map, sinabi natin kanina kaya Ruby na napunta kaya Mr. Owen. Hindi din tayo nakakita dito actually ng initiator. Isang beses lang sumubok mag-pull si Owen doon yun sa bandang gitna. Then again, it was Echo initiating all of the team fights and ang ginawa lang ng AP Bren, defense. Yes, defense, out-sustain them, may damage tayo, masakit yung Brody natin, kaya natin to, doon nagwagi ang AP Bren.